napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Mababaluha ako, matapang ako, pero mababaluha ako, guys. Ito yan, payak ako ni Tatay Digong. First time, Grabe, sigawan ng tao talaga, ano? Ano ba yan? Bakit mo? Nahihilo ba si Tatay? Hilo mo. Humawak siya Humahawak siya dun sa lalaki, no? Ano mo? Wala na. Kanina humawak siya. There was this... wag naman po. Gabayan nyo. On other places, asking me na kung magsalita ako, it's either in English or in Tagalog. Kasi covered yan dito ngayon all over the nation. Ang problema, hindi naman sila nakakaintindi ng Bisaya. Bagay, problema nila yan. Pero sisikapin ko na lang na maparigaya ako na magsalita ako ng English pati share na, like, ako share. Ay Bisaya. Sana yung yan, sana yung ano ko. Yung sabihin ko sa inyo, what brings me to you tonight? Retirado na ako, na presidente na ako. Sa habang panahon, naging mayor ako ng siyudad ng Davao. 23 years plus 6 years as president. Wala na akong mahingi sa Panginoong Diyos kung ano pa ng biyaya na maibigay niya sa akin. Sabihin ko na sa inyo at sa lahat, ako na po'y handang mamatay. Tapos ako. Hindi kami papayag. Paano tayo mamatay niyan kung buyag-buyag kayo dyan? Well, anyway, gano'n yung ano ko. Napilitan lang akong lumabas dahil dito. Now remember that we are not choosing or electing or campaigning for any person. There is no election coming our way. There is no candidate or candidates that we are rooting for, but rather we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya, yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon. A constitution is supposed to be permanent. At least more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Ang batas, ang ordinansya ninyo sa City Council o Barangay Resolution or whatever, nandoon lang yan sa baba, malayo masyado ang konstitusyon. Why? Why? Easy! Sabihin ko sa inyo, pag wala itong konstitusyon, putang ina, maghiwalay-hiwalay tayo. Totoo yan, kami sa Mindanao. Mayaman man kami doon, sa lupa, sa lahat. So, ang aming buwis, malalaki rin.
Kasi ang Davao, ang Mindanao, ang development, Daming lamok, guys. malawak. So maraming pera ang gobyerno nakukuha doon. So we can survive. Sabi nga nila, of course. But you know, ako dito sa Cebu, Danao ang tatay ko. Nanay ko, Mindanaoan. May konting, ako, Moro blood. But yet, I said, I am forced to come out. Why? Because I love my country. Period. Yan ang sinasabi ko. Huwag lang ninyong galawin ang Pilipino. Huwag lang ninyong lukuhin ang Pilipino. Wala tayong problema. But once you start to magkakadimperensya talaga tayo. Rebuti, parang Mindanao, lumilipad ako kung saan. At nagdarali naman kami sana sa mga lugar. Mind you, except for Cebu, and of course Davao, dito pa nakakuha ng permit. Although, ni-revoke kasi sa Freedom Park man sana tayo. Look at the incongruity of it all. Tingnan mo naman ang Freedom Park, where we are supposed to air our view, our sentiments, at anong sa utak natin para sa kapwa-tao natin, para sa bayan, para sa lahat. And sana, kaya nga tatawag Freedom Park. But what is very anomalous is that nandito tayo kay ang Freedom Park gisirhan. Sa katagal-tagal kong pagkamayor, I never did it. Even po ba? Sino ang gustong mag-rally doon? Maranao, Maguindanao, Moro people, Miswari, nasyonalista, liberal, PDP noon election. Gamitin ninyo. Huwag nang permit. Sa Davao, walang permit. Mamili lang kayo doon sa caretaker sa plaza. Anong araw na bakante itong plaza? Magpa-schedule kayo. O sige, amin itong araw na ito. Inyo yan. Inyo yan. Bakit? God damn it, this is a public place. Tama. Public place. May-ari ng hindi ito may-ari ng tao. Ang may-ari nito ang buong Pilipinas. Tama. Kailangan ipasok ninyo yan sa utak ninyo. Kaya tayo nagmamahalan dahil isang lahi na magkamukha tayo. Kay Maranao ka, kay Maguindanao ka, Tama. galing ka bang hulo, meron man dito, marami man yan silang mga muro. Tingnan mo, kamukha mo. Why? Because Malay. Mali tayo, mali race. Kaya lang sa hulo, pumasok yung evangelist ng Islam. Dito naman sa Leyte, pumasok itong Magellan. Nakialam sa ating bayan. Masakit nito, pumunta sila dito. Ayoko namang and they stayed there for 400 years. Putang ina. Putang ina. Gaano katagal yung 400 years? Alipid tayo sa sariling bayan natin ng mga Pandyaka. Pagkatapos ng Espanyol, pumasok ang Amerikano.
Anong ginawa nila? Yung lahat ng magagandang kahoy natin sa bukid, lahat ng minerals na nakuha nila na madali nilang hukayin, kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war. Nag-iwan sila Diba sana kasali sa gera na yun? Ay, hindi yung mga Amerikano eh. Nandiyan yung base. Kaya ngayon, kita mo kung saan sila naglalagay ng harap ng China si EDCAP basa. Alam mo, pag nagkagira, pagputok lahat yan. Alam mo, ang China, basta ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya, hindi ako galit sa Amerikano. Ang mga anak ako na American citizen. Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at mighty, may mga armas, pumunta kayo dito sa Asia. Yung maliliit na kinuha ninyo, conquered and all. Yan ang history natin. Ngayon, okay lang. Binigyan tayo ng Independence Day. What? Thank you. But before I forget, pasalamatan ko, mahal ko to, alam nila, yung mga pulis na militar, maraming salamat sa inyo. Akin yan, maniwala kayo. Atin yung militar pati pulis, sa tao yan. Hindi na nakatutok kaninong umuupo dyan sa putang inang. Alam ko yan kasi galing ako sa Malacanang. Alam mo yung mga militar pati pulis, pag loko-loko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkudita yan, loko na. Magka-Pilipino yan. Yang pulis inyo yan, militar inyo yan, huwag kayong matakot. Pag magpunta dito, wala yan. Iniisip yan, bayan, pati tao, pagsisilbihan nila. Inyo yan. So, mahalin ninyo ang militar, pati pulis. Mabuhay sila. Mabuhay ka rin, tatay. Kasi kung wala yan, matagal na tayong kinain doon sa South, ang insurgency, at dito naman, itong komunista. Ngayon, medyo wala na. Sana. People's power na ba? Lahat. So, pasalamat tayo sa serbisyo nila. Yes or no lang. Balik tayo doon sa independence. So, ganun pa man, perfect na sana. But once in a while, maganda na ang takbo. Independent Republic of the Philippines. Every now and then, we have elections. We choose the leaders sa community to run the government. Okay na yan. Pero yung seasonal yan eh. May panahon talaga, Marcos noon attempted to tinker with the Constitution. And then we had trouble. Kaya pumasok si Cory at si Cory naman fixed it itong 1987. Pero ganoon pa na marami ang pagkukulang. May pagka-anti kasi sa establishment eh. Hindi sa military pati police. But they were not happy with the police and the military. Pero ako isang piskal, prosecutor ako sa korte. Araw-araw ako nandyan sa korte nagtatrial. Ang daily bread ko is yung people of the Philippines versus yun. Ako ang nagpo-prosecute, ako ang kung maaari lang na ma-secure ko yung conviction para makulong. Kaya yung mga masasamang tao,
noon, araw-araw akong nagpapagod. Pero yung komunista, medyo, ako, kasi prinsipyo eh. Hindi naman kaya nito mga kidnapper, hold-upper, man-rape, tapos hold up, kunin yung pera, patayin pa. Ibahin niyo itong komunista. Iba yan. So, prinsipyo lang yan yung away natin. So, wala masyado akong problema niyan. Pero nung mayor ako, nagpag-usap ako sa kanila. As a matter of fact, yung liderato ng NDF, yung politburo mismo, yung mga top leaders, nung presidente ako, niyaya ko yan sila, kumain kami sa Malacañang. Alam ko, ang military, pati pulis, hindi nasayahan. Nasiyahan. Sa niyawa ni. Wak malipay. Kasi pinapatagalog tayo, hindi naman tayo Tagalog. Nasiyahan. Pero sabi ko, kailangan ko gawin yan para magkaroon lang naman ng kunting dialogue. At kasi kukula kasi yung communication, hindi mo matawagan, pare. Pwede bang umalis ka na muna dyan sa barangay na yan? Marami ng civilian na dadali. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para magpatayan. Yung ganong pakiusap. So, ayun ang filosofiya ko sa gobyerno. Ako nag-retired, ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na talaga. Dumating ito, bigla na lang ito ngayon, si Marcos. Hindi pa naman, in fairness to him, hindi pa naman nag-uumpisa, pero may plano sila ng tsa-tsa. Change the Constitution again. Huwag mong pakialaman yung Konstitusyon kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya nang kinakalkal mo, and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Alam mo, itong Constitution dala ko. Yung putang inang pala itong Constitution na ito. Ilang pages yan. Ano gusto nilang pakialaman? Ang gusto nilang pakialaman. Bago sa lahat, palaala ko lang, lahat sa gobyerno, mayor, governor, o sino man, may page lang dito, ng yellow. Konstitusyon ito, makapal to. Ewan ko kung ilang pages. Pero itong linya na ito, this is the only thing that I would like to talk to you tonight. Okay, so ito lang yung relevant. Ito yung may connection lang kung bakit nandito tayo. Okay, basahin ko. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble. To assemble and petition the government for the redress of grievance. Hindi nga talaga ito pinaano. Whether it is a park, walang reservation yan. You are not the owner of this government. Hindi mo ito magbago. Huwag mong sabihin na ito para lang sa partido namin.
di sa oposisyon o kalaban, anak ka ng puta. Yun ang pangrevolusyon. Because if you suppress or oppress the people and you do not give them an space to palabasin ninyong init nilang ulo nila, ang masakit ang loob nila. Ay. Kaya nagkakaroon tayo ng ito, importante ito. No law shall be passed abridging. Huwag mong pakialaman. Huwag mong lechehin yan. The freedom of speech. Hindi ka pwedeng mapagilan. Pag sumobra ka, malabel ka. Alam mo, kung dito ngayon, magsalita ako, hindi mo ako tawagin mo ako Duterte. O ito lang pwede mong sabihin. Ito yung freedom of speech. Sabi ako nito, anong sasabihin mo? Basta may sabihin ako. Hindi mo akong pigilan because that would be censorship. Hindi mo pigilan. Ngayon, kung ano man sabihin ko dito na may nasaktan o may masalita ako labag sa batas, sedition, or inciting people to commit sedition, then idemanda ako. But nung ka na hindi mo ako, you not allow me to do my speech. It's none of your fucking goddamn business. Gusto mo pagkatapos, kung may nasaktan, di magdemanda kayo. The expression or of the press. Kaya importante yung publication. Hindi mo pwedeng, wag mong sabihin dyan sa newspaper, ito sabihin mo. At saka yung press, walang lisensya yan. Yan ang negosyo. Pag-printing press ka na, hindi ka kailangan humingi ng permit kahit kanino man. Ganon kahalaga itong konstitusyon na ito. Huwag ninyo itong bitawan. Magkalit-litse na ang buhay, sabihin ninyo, kung hindi tayo pwedeng mag-intindihan dito, patayan. Wala tayong problema. Ganon talaga ang buhay. So, ito yan. Ngayon, I'd like to move on to something else. Maliit lang itong istorya ko. Ito bang tsa-tsa? Sabi ko yung konstitusyon na permanente. Hindi yung batas, ordinansya na palit-palitan mo kung ayaw mo o in maybe to attune to better times, the changing business climate, pwede yan, ordinansya. Pero itong konstitusyon, huwag mo talagang gawin ng bakit ang tsa-tsa? Bakit? Bago lang itong konstitusyon. Why tsa-tsa? What's the fucking matter about our probinsya mo? Wala. Perfect itong konstitusyon natin. Ngayon, may isang page lang sila. This is Article 7 of the Section 4 of the Constitution. Isang sentence lang yan. Isang phrase lang nga ang gusto nilang tanggalin. Ano yan? The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years. Only yan. Which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election, and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. 6 years.
one term 6 years. The President shall not be, the President shall not be eligible for any re-election. Kaya dito si Marcos, hindi na talaga siya pwede. Kaya gusto niyang baguhin ang konstitusyon. Ito lang po tanginang sentence na to. Para lang makatakbo uli. Dahil kasi dito, eligible, the President shall not be, di pwede, be eligible for any election. No person who has succeeded as President and served as such for more than 4 years shall be qualified for election of the same office at any time. Ayaw ko man sabihin, masama ang leaves a bad taste in the mouth. Upload. Pero kaya ni Inday, kung mag-succeed siya at for 4 years siya ang maging presidente, hindi na rin siya pwedeng tumakbo. Basta ito yung nakalagay dito. So yan ang problema. Ambisyon. Wala akong problema sana kung walang prohibition. Pero kung tanggalin mo ang prohibition at palitan mo ng bagong konstitusyon, ay putang ina naman. Magkakagulo tayo dyan. Ka naman sa Pilipino. Ginagawa, dinig. Every president has done it except me. Yung dumaan ng presidente, gusto talaga kalkalin yung konstitusyon. Gustong baguhin para eligible for another election or re-election. But sino ba ang nagsabi sa iyo magandang lalaki ka na enjoy ang mga taong bayan manood sa iyo for 12 years? Gusto ng tao 6 years lang. Tama yan. Tama yan. Ako for 6 years bumaba ako. Ngayon, kung gano'n lang pala ang ginagawa ng lahat, putang ina, sana ako na ang gumawa noon. Tama? At least ako abogado, hindi naman ako bright masyado, pero may alam ako. Ito, second year. Walang... ako, inom lang talaga ako. Pero pagsuka niya, pare puta, nasakit ng ulo ko. Ano ba nangyari kagabi? Gikumot mo yung babae. Saan? Saan banda? Sa ano? Hindi. Yung kamay, yung braso lang. Braso lang pala eh. Anong problema yan? Yun lang naman ang bisyo namin. Tungga. Meron akong kaibigan dito. Nasa Amerika yun. Kalimutan ko yung apelyido. June. Taga rito yun. Taga Dumaguete. Ted Gonzales. Taga rito yun. Mga pinsan ng mga Teves yan. Ako naman wala akong politika dito sa hindi ako nakikialam. Basta ako kung ano lang yung karapat-dapat na maibigay na hustisya kay Teves, ibigay sa kanya. He is entitled to it as a Filipino. Due process. Yung ano lang binigay ng konstitusyon na karapatan niya. Grabe, sinasabot tayo. Sinasabot tayo. Gago.
Brantado itong mga gago no? Hindi lang, kumabrot pa ng baterya ng buwang. Nasa butahe talaga, no? Ewan ko kung sinasadya yan. Nasa dyan, no? Kasi si Tebes na yung napag-usapan eh. Si Tebes na kasi yung napag-usapan. Kaya ilag sila. Mga gago ang muli, no? Ano nyo, babakit nyo. Si Tebes kasi napag-usapan guys, ilag na ilag sila dun. Pumudang dia. Yo, diba? Wala na naman kung asa na ita. Mga kabastusan nila. Bastos Si Marcos ba? Tingnan mo yung mga pulis nanonood lang sa kabastusan nila pass judgment kung anong ginawa niya. Pero para sa akin, bastos ano man ang nagawa mo, anong klaseng diskarte ang pinakita mo sa Pilipinas, wala na ako masasabihin dyan. Ayaw ko nang mag-ano sa iyo. Yung qualification lang. Kasi, siyempre. Pero kung anong nagawa mo, kabutihan o kasamaan, hindi ko na pag-usapan. Ayaw ko. Kasi dumaan rin akong pagka-presidente. Daghan ang gwapa gano'n nga rin sa dumugupo. Daghan. Sinasabotahe talaga, Ano na magog patyo na ka asawa gano'n. Eligible ang kadaot kay duha na. Duha mo yung akong gurguron. Ang normal ba yun? 10 a.m., 10 p.m. Hindi. Kaya Alam ako mo- wala akong bongbong. Wala akong sabihin sa record mo, there will be always a time for reckoning. This is not an election. I will not pass judgment on your performance or in your performance. At sabihin ko lang sa iyo, whether you have done good or exceedingly good or exceedingly bad, worse, hindi na ako. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Di sana kung ganon, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo? Isang daan lang tayo, Bongbong. Hayaan mo na lang, ayusin mo na lang ang bayan, although baluktot, putang inang... hayaan mo na. Malis ka na dyan. Tapos mamili tayo ng Serena nga. agad Western, Visayas, Ilonggo na naman, Baulinte nga. Di ba pwede? Baw kahusay na may Ilonggo. Ay, tatay, Ilonggo ako, day. Ilonggo ako. Ako ba sigkid sa... Could be Waray, it could be Ilonggo, o basta Pilipino. At may eleksyon. Wala akong, it could be a Yakan, it could be a Moro. Bahala na, basta gusto ng Pilipino. Total Pilipino rin yan. At huwag kayong maano dyan sa mga Moro-Moro na itong mga Moro na kapatid natin, mga mahusayan. May mga rebelde rin. Kagaya natin, may mga rebelde rin kayo dito sa Western Visayas. Alam mo, dito malakas ang NPA. Alam mo bakit? Because of the conflict sa lupa. Ayun yung saan yung... Hindi naman ako ng ano. Pero sa totoo man, hindi nila ako... Kaibigan ko kasi. Pero kayong mga... May mga asyenda
tubuhan kagaya ng Central Luzon, yung mga kuwang ko, pati ito dito, meron talagang insurgency problem. Meron talaga tayong problema. Kaya ako, kung maari lang, bilis-bilisan na ang land reform. Guys, na-research ko, nagwawangwang sa Dumaguete pagdating ng 11:30, hindi alas 10. Hindi na ba na sabihin mo, ibigay mo yan, wala namang kapital yan, maghihirap. Hayaan mo. Let it evolve in the years to come. Baski mahirap siya, bigyan mo ng pera sa land bank, pahiramin mo ng pera para to cultivate. Kasi pag hinaros mo yung banana, malaki ang binibigyan ng export earnings. But then again, the fundamental problem dito sa ating bayan, especially dito sa is itong lupa. Ibigay mo talaga as many as you can. Ako walang problema na presidente ako. Halos lahat public lands. Basta sabi ko yung puno dyan, sinong may-ari niya? Medyo gubat. Siya may-ari yan, gobyerno. Sige, pasok kayo dyan, inyo na yan. Putulin ninyo. Sabihin ko sa gobyerno, linisan ninyo, ibigay ninyo sa tao. Bakit pa tayo maghintay ng, why do we have to wait for what? Tapos nagnarami ang Pilipino, tapos wala kang policy na clear kung ano ba ito mga lupa na ito. Let it rot. Paano ito? Bigay mo na para mapakinabangan at makatulong sa pagkain, baski pagkain lang. Yun ang kunting kaligayahan. So, Bongbong Marcos, huwag kang advice. Hindi naman kita iniinsulto, pero yung para sa akin, yung performance mo is or was until now and still is a dismal failure. Wala kang basta ikaw lang dyan sa itaas, puro ka English. Lumaki kasi sa Amerika, maganda yung English mo kaysa akin. Oh, even if I talk in English, there are a lot of things that I have to do with. I can also talk in a way that they do, but bakit ako mag-hypocrite ko, Bisaya mo? Sabi ay ni Papa yan, no? So, wag kayong pumasok sa tsa-tsa at wag kayong pumayag. Kasi pag ginalaw yan, wala nang katapusan because they will open the Constitution. Ayan yung Constitution. Republic of the Philippines, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony para lang sa atin. Huwag yung bigay ba siya? And to secure to ourselves and our posterity sa mga anak natin for future generation the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Yan ang basic principle. Ang una dyan is itong Bill of Rights. Itong Bill of Rights, alam mo ang sunod dyan, sunod na chapter, President, Congress, sunod na chapter niyan, Presidente, sunod ang Korte.
Ang Bill of Rights, parang wall yan na hindi itong Presidente, Congress, or Supreme Court kailangan sumunod ng konstitusyon. Ito yan. It is the barrier. It is the protection of the people. Yan ang barrier. Kaya hindi mo basta-basta kaya, well, liit man itong lugar na okay lang. Sino yung monumento niyan? Ano daw? Ano daw, guys? Sino yan? Si Rizal? Oo. Yung idol ko yan. Hindi ko pwedeng magpakamatay. Yan talaga. Alam mo, mahirap na isang tao, baski ako. Aywan ko kung kaya ko. Humarap ako ng firing squad para sa bayan ko. O sa babae pa siguro pwede. Pero sa bayan ko, tindig ako ng firing squad sa Luneta. But if given a chance, kung sakali may repeat performance for my country, I would do it. I would do it. Lahat ng gusto ko, nakuha ko na. Lahat ng magagandang aliw, nakuha ko na lahat. Wala na, matanda na ako. So, pagka ako inabot ng gano'n, anak na puta. Oh, fuck you. Tira. Gilip ako kay Rizal. Buti dito tayo na gano'n. Buti na yung Freedom Park ninyo, public place man yan, at may mga truck ngayon, may mga barriers. I ask, what's the sense? Ano ang makuha mo? Anong makuha ninyo na ginawa ninyo ngayon nito? Pag nakita ko sa ibang lugar o baski ngayon, sipain ko kayo. Ay putang ina. Sampal ang maabot mo sa akin. Total matay. Kung magkasagutan tayo, barilin kita putang. Karami kong binaril na Sos, DDL, kidnapper, hold-upper, droga. Sinabi ko noong na mayor ako, umalis kayo kasi patayin ko kayong lahat. Ang mga putang ina, hindi naniwala, di patay lahat. Kaya dimandado ko sa International Court of Justice. Sabi ko dyan sa mga puti, hoy mga ungoy, wala akong pakialam sa inyo. Kulungin man ninyo ako, gawain ko, everything, lahat gawain ko para sa bayan ko. Ito magkagago-gago na yung mga magsirko-sirko na yung mga tao dyan, tumbling-tumbling na, yung mga anak namin naging bangag na. Putang ina, nasaan kayo? Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong, mayawa kayo? Tapos pupunta kayo dito, prisuhon, gunin mo, tangina, tantangan tagag itlog. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastos yan ko kayo. Huwag kayong magpa-alipin ng puti. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala. Wala. Pumunta sila dito, hinakaw nila lahat.
Nagbuntis. Europeans, Spaniards, Americans. Anong ginawa nila? What have you done for the Filipino to deserve even the slightest? Kaya ako sabi ko nga, nabastos ko, fuck you. Wala akong pakialam. Pero sa bayan ko, putang ina, maniwala kayo, magpakamatay ako para sa inyo. Hindi na ako magtagal. Kayong bangka kong sinakyan, mahina yung bangka, no, layo ng Davao. Nagbangka mo lang ako. Mahal na sa akin. O, lagi. Sige, yung iba na magaganda, magpapok kayo dito sa... Dalhin ko sa Davao. Patayin ko kayo sa pag-ibig. Okay. Ngayong gabi, salamat po. Grabe yun. Ang ganda ng speech ni tatay. Pinaiyak pa ako ni tatay kanina. Oo, grabe. Ang lupit mo, Tatay Digong. Iba ka. Oo, iba ka talaga. Mga katansuan. Ay, nako. Grabe, no? Grabe yung ni Tatay Digong. Grabe yung tawag dito. Grabe yung binitawan ng mga salita sa ating ngayong gabi. Ayun, maraming umiyak sa kanta ni Dulce. Oo, maraming umiyak sa kanta ni Ma'am Dulce at talagang hawak kakamay pa sila ni former President Rodrigo Duterte. So ngayon, alam na ho natin kung ano ang magiging song ni the growing president Inday Sara Duterte. No? Malalaman na natin. Okay. So eto, nagpapaalam na sila. Ang dami pa rin tao na talagang hindi bumibitaw sa rally. Nandyan pa rin. At sa inyo din, sa mga nanood, na umabot po tayo ng 3,000 viewers. 3,500. So maraming salamat sa suporta nyo. Nagla-live po ako tuwing minsan alas 3 ng hapon, Pilipinas time, at alas 6 ng gabi. Pag di ako nakapag-live ng alas 3 ng hapon, nagla-live po ako ng alas 6 ng gabi. Kaya pakisuportahan po lahat ng Duterte vloggers, DDS vloggers, especially to Banateros vloggers. Yan sila, Banat Bay, Coach Olive, Boss Dada, syempre mga kasamahan ko, Buster TV, Master Judea, Sir Spencer Lacale, yan sila Traveler, sila BMR, sila Bisdak, yan, sila Jojo de Guzman, at marami pa iba. Sila Old School Pinoy, yan sila Magnum Official, DJ K21, Oslik Gibara. Please subscribe, Oslik Gibara. Yan, maraming salamat sa suporta nyo sa lahat sa amin ng mga Duterte DDS vlogger. So kahit paano at ayun na ano nga po sa pagdarasal natin na naitawid po natin ng maayos, no? Naitawid po natin ng maayos yung Maisog Rally sa Dumaguete at walang nasaktan. Yun nga lang, may mga konting nangyaring aberya. So siguro naman ay normal na rin naman siguro yan, no? Suportahan nyo ang bawat Duterte vloggers na patuloy na sumusuporta sa kahit anong pananakot ng mga tanso at mga kalaban natin sa administrasyon.
So yon, kayo ano po bang masasabi nyo sa mga pahayag ni Pangulong ni former President? Alam nyo hanggang ngayon si Tatay Digong pa rin yung feeling ko na presidente. Siya pa rin parang ano, alam mo yung tipong mas parang kinikilala siya ng buong Pilipinas, siya pa rin ng presidente. Sa totoo lang. Siguro no, alam nyo siguro kung medyo bata-bata pa, si Gabay Big din pala, yan, subscribe nyo. Kung medyo bata-bata pa si Tatay Digong, alam naman natin na inihiling ng taong bayan na itong si Tatay Digong ay tumakbo muli. No, pero yun nga, hindi na siya pwedeng maging presidente. Siguro vice president, senator, yan yung mga pwedeng pwede niya pang yun nga lang, sabi niya siya ay pahinga na. At kaganina nga lang inulit niya na sabi niya na sa totoo lang gusto niya na magpahinga, pero hindi niya pa magawa sa kadahilanan nga po na ayaw niyang mapariwara tayo dahil sa ating gobyerno. No, sinasalba niya tayo sa kapahamakan. Kasi makikita naman natin, mapapansin natin na tayo ay iniluluklok po or inilalapit sa gera ng ating Pangulo. At ayun naman yung gusto ng ating former President Rodrigo Duterte na maiwas tayo doon. So yan, hanggang dito na lang yung live ko. Maraming salamat at bukas ulit kita-kits tayo. Oo, kita-kits tayo bukas sa mga darating na mga uploads ko. Nag-upload ako 4 AM ng madaling araw, Pilipinas time. 7 AM Pilipinas time at hapon din nag-upload tayo pag kaya. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless sa lahat po ng patuloy na nanonood. Hanggang ngayon 2,000 viewers pa rin po tayo. Yan. Shoutout ko na rin kayo habang